Hallelujah. Palakpakan naman natin ang Panginoon, yung pinakamalakas na clap offering for the Lord. Hallelujah. Are you victorious today? Sino po dito ang matagumpay sa buong linggo nila? Parang unti lang. Gusto niyo maging matagumpay? Sino po ditong victorious this week? Unti pa rin eh. I hope after this message, lahat kayo magiging victorious. Amen? Ready na ba kayo? Parang hindi pa. Ready na kayo? Last Wednesday, we talked about one of the advantage of the kingdom. Amen? Do you remember that? Sino nandito nung Wednesday? Amen. Ako. Sino pa? So we talk about one of the advantage of the kingdom of God, which is what? Favor. No? Last Sunday, tinuro ni Pastor Pao is about favor. No? Favor stops when gratitude stops. Tama ba yun? Pag nawala yung gratitude sa'yo or yung utang na loob para sa Panginoon, yung pabor nawawala. Tama ba yun? And last Wednesday, nabanggit ko sa inyo that yung favor, it is not something to beg for because it is yours already. Amen? In the kingdom of God, favor is already ours. Amen? Hindi na dapat yan pinagmamakaawaan pa. Tama ba? Because if you are a citizen of the kingdom, automatic yun, nasa yun na yung favor. Ano ba yung favor? It is something, or it's beyond your ability to achieve. Amen? Parang ganito. You are doing your best, di ba? Pero wala kang employment. Ginagawa mo naman lahat, pero wala kang trabaho. Wala kang employment, wala kang salary basic or basic salary. Tama ba 'yon? Now, in the citizen or in the kingdom of God, lahat tayo paid. Lahat tayo provided. That's the favor of God. If you are doing your purpose or your function inside the kingdom of God, you will be paid. Tama ba yan? Nagigets nyo ba? Pero kung hindi mo ginagawa, yung dapat mong ginagawa sa loob ng kaharian ng Panginoon, o kung ano yung purpose mo, kung saan ka tinawag, kahit anong kilos mo, kahit anong dasal mo, the favor won't come. Amen? You can just imagine, sabi ni Pastor Pao, the favor stops when gratitude stops. Lagi naman ako may gratitude eh. I'm so, gratitude person eh. Di ba? Pero bakit wala pa rin hanggang ngayon? Baka naman kasi, puro murmur lang tayo, pero hindi natin ginagawa yung purpose natin. Amen? Sino dito naka-receive na ng favor from the Lord? Praise the Lord. Lahat tayo, we receive our favor. So now, let's talk about how are we going to keep it forever. Sino po ditong gustong makatanggap or sinong gusto na habang buhay, habang panahon, meron siyang favor na matatanggap mula sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Let's pray. Father God, we thank you for this morning that you've given us. Thank you for all the blessings and all the favor na pinagkakalob niyo sa amin as we do our purpose, as we do our calling. Lord, may you guide each and every one of us. May you touch each and everyone's heart and ears. Nawa ang lahat ng may pandinig ay makarinig at tumanim sa puso ang lahat ng salita na magagaling sa inyo ngayon through me. In the name of Jesus we pray. Amen. Genesis chapter 2 verse 5. This is our text for today. Pwede ba sabay-sabay nating basahin? Sabi, when no of the field was yet the land, and no small plant of the field yet sprung up, for the Lord had not, and there was no man to work around. Hallelujah. This is what we are looking for. Dito dapat tayo mag-start. Anong sabi niya? God withheld the rain. Tama?
Kasi wala pang tao to work. Wala pang tao to work. Ano ba yung rain? Is it a favor or not? Favor yun eh. Pag walang rain, hindi magbo-bloom yung plants. Yung trees. Tama ba? So, it is a favor from the Lord. Pero ano sabi niya? 'Di ba? From the start of the ano pa lang, no, the Bible, meron na God withheld, 'di ba? Hindi pa siya nagpapaulan kasi wala pang tao na magtatrabaho or magmamanage ng mga plants. Amen ba? Kung natanggap na natin lahat ng favor, alam niyo bang may tendency mawala lahat ng favor na yan? Alam niyo bang pwedeng ma-withheld yung favor na yan even though you experienced once, twice, thrice? So for us to be able to keep that favor forever, we need to have the favor management. Are you ready? Yan. So management 101 tayo ngayon, no? Sinong may gusto ng financial freedom? Lahat tayo, pero parang hindi. Sinong gusto ng financial freedom? Amen. Amen. Yung hindi sumagot, hindi makaka-receive. Alright. Financial freedom is not about how much you have. Tandaan natin to. But how well you manage what you have. This is financial freedom. Gusto mo ng favor? Gusto mo ng financial freedom? It's not about what you have. It's about how you manage what you have. Ang sabi ng Panginoon, I will bless my people from the remnant. No? From the remnant of my people, I will bless them. Amen. So hindi magsa-start yung blessing sa labas, magsa-start yung blessing sa loob. Kung anong meron ka, doon mag-uumpisa ang Diyos. At tinitingnan niya kung paano mo to mapapamahalaan. Amen ba? God does not bless increase without management. Pag walang management, pag walang pamamahala, pag walang tamang pamamahala sa kung anong meron ka, God will not bless increase. Di ba? From the very start, anong sabi niya? Hindi niya pinapaulan kasi wala pang taong mamamahala. So, where there is no management, there is no rain. There's no favor. Amen? Freedom follows stewardship. Do you agree? So pag-aralan natin to. Number 1, mga kapatid, God owns it, we manage it. Do you believe that? Lahat ng meron tayo dito, lahat ng meron ka ngayon, 100%, God owns it. Anong proof? Paano ka nakakasigurado that God owns it? Hindi mo ba nakikita, o hindi mo ba napapansin, ilang generation na ang lumipas? Sino ditong may minana from their ancestors? Sino ditong napamanahan ng damit? Pero yung damit na naman na niya, yung may-ari, yumao na. Parang gusto mo itapon no? Pero kasi, ayun na yun eh. Tama ba? Ibig sabihin, after your life here on earth, you don't own a thing. Tama ba? Because God owns everything. What we do is to manage it. To steward. Amen ba? Psalms chapter 24 verse 1, ano sabi niya? The earth is the Lord's and everything in it. Okay? So hindi po ako ang may sabi lang yan. It is the Bible says that. Lahat ng meron tayo, it is Lord's. Amen? Ang ginagawa natin is managing it. Pag meron kayong ipinagkatiwala sa inyong mga mahal sa buhay o sa inyong mga kapatid at nakita nyo na pinapamahalaan nila ito ng maayos, dadagdagan mo pa. Tama ba? Because those who can be trusted with little can be trusted with much. Okay, usapang pera. Money. Money is not ours. It is entrusted to us. Napansin niyo, sino ditong naka-experience na nagkaroon siya ng sobrang daming pera, pero isang araw, nakita na lang niya yung sarili niya, ubos na. Why? Because of mismanagement. Amen? Been there.
Di ba? Hindi na manage ng maayos. Nagtinda na ng fishball, ng kikiam, di ba? Buti na lang, may nabili akong cart. Doon ako nag-start. No, I can testify. I can attest to that. That hindi totoong wala kang pera. It is just you don't know how to manage. Tama? Biruin nyo, pandemic, walang trabaho. That time, I'm a unit manager sa ProLife. Diba? Sinong bibili ng insurance, pandemic? Diba? So yung mga FA ko, yung mga tao ko, walang benta. Yung branch manager ko, pressure pa ako magbenta. Paano? Diba? O ngayon, siyempre gumawa ng paraan ang ProLife. Covered na ng insurance ang COVID. Pero too late. So, walang benta. Anong gagawin ko ngayon? Before that pandemic, meron akong nabiling cart na binili ko for no reason. Binili ko lang talaga siya kasi gusto kong tulungan yung bumibili. Ay yung nagbebenta. Diba? Which is stepdad nung wife ko. So, binili ko lang yun. Pero yabang ko. Sige, bilhin ko na po yan. Magkano? Sige, 12 na lang sa'yo. Hindi, 15. Yabang, di ba? 15, bilhin ko yan. Okay. So, nabili ko na. Pagkabili ko, nilagay ko lang siya sa garahe. Nakatambak lang siya for a year. Then here comes pandemic. I'm praying, Lord, anong gagawin namin? We only have 8,000 pesos sa bangko. Wala na. Pag yung 8,000 na to, pinambayad pa namin ng bills namin, ubos na. Saan kami kukuha ng resources? So, when you're asking for a favor, when you're asking for money, God will give you an idea. So, pinakita niya sa akin yung cart. So, Lord, do you mean magbebenta ako ng fishball? Di ba? Bebenta ako ng fishball, may kita ko ng mga kaibigan ko. When pride comes, favor stops. Because we can't manage what we have. So, tinanggal ko yung pride. Kailangan kong pakainin yung pamilya ko. Hallelujah. Tinda ako ng fishball. Mamamalengke ko, gamit ko yung sasakyan ko, Montero pa, oh. Bibili ako, ang daming fishball, daming kikiam, daming chicken balls, quail eggs, di ba? Tapos sang araw na malengke ako, hindi ko napansin, may bollards pala. Nabangga pa ng bollards. Nabangga ko pa yung bollards, na-UP pa yung bumper. Sabi ko sa asawa ko, Mami, kulang pa yung kikitain natin ngayong araw para pampagawa ng bumper ko. Ayoko na! Pero pag uwi namin, hindi pala pwede. Sige, tuloy ang laban. Biruin nyo, nakapagbayad kami ng bills, nakakabili kami ng gatas ng anak ko, no? Diba? Bago mangyari yon, hindi ko na-manage kung anong meron ako. Napunta doon sa gusto kong gawin. Sino nakaka-relate? Pag nakakaipon ka, anong ginagawa mo? You tend to buy what you want. Tama? So, pagka nagkakaroon ka ng pera, usually you buy what you want. Tama? And then the next day nga. Diba? One day millionaire. Ubos biyaya, bukas nakatunganga. Tama ba? Di ba? Nakaka-relate. Financial stress often comes from acting like owners instead of managers. Instead of managing what God gave you, what you have, anong nangyari? You own it. Amen? Ano ba yung management? Okay, sino ditong gusto malaman kung anong definition ng management? The real definition of management. The effective, ito yung management Management is the effective, efficient, correct, and timely use of another person's property and resources for the purpose for which they will delegate it with a view to producing the expected added value. So clearly, mga kapatid, management shows you that you don't own a thing. Tama? Sino dito mga managers? Mga nasa managerial positions, o branch manager,
Si Kuya Base, anong manager? Super, ano ba to? Di ba manager ka na? General? Oh, general. Grabe naman, oh. General manager. But you don't own the company. Tama? But you manage it. Is this what you do? Tama ba to, Kuya Base? The effective, efficient, correct, and timely use of another person's property. Tama ba to, branch manager? True eh. Tama? True eh. Tama? Redundant. Totoo, di ba? God is expecting for an added value. Do you know the parable of the 10 talents? Ay, hindi nyo alam yon? The parable of the 10 talents. Sino nakakaalam? Sumigaw ng amen. Amen. Parable of the 10 talents, merong binigyan ng isa, 1 dinar, merong binigyan ng 3, merong binigyan ng 5. Pag inad mo, ilan yun? Anong ginawa nung binigyan ng 5? Dumoble. Anong reaction ng master? Well done. Diba? Sa pangalawa, dumoble din. Sa pangatlo, itinago. Yung favor, itinago. He didn't manage it properly. Anong ginawa? Kinuha at ibinigay doon sa mas marami. Ay, hallelujah. Sino ditong may life verse doon sa the wealth of the wicked is hindi nila alam mo. Kaya pala we don't manage our favor. Sabi, the wealth of the wicked will be transferred to the righteous. Oh, hallelujah. Tapos ang tanong, pero bakit naman yung mga wicked ngayon, yung mga wala namang pananampalataya sa iyo, Panginoon, ang yayaman nila? Akala ko ba the wealth of the wicked will be transferred to the righteous or is for the righteous? Because believers lacks management. Amen? Believers, or some of the believers, and I believe that it is not you, no? Pero kung ikaw man yon, correct yourself now. We own things. Remember this, freedom begins when ownership ends. Amen? Number 2, financial management exists because of purpose. Amen? Money is a tool, not a goal. Amen ba doon? You should have or you should know your purpose. Pag hindi mo alam yung purpose mo at ang goal mo lang or ang desire mo lang is to earn, mahirapan ka. You should use money as a tool to do the purpose of God in your life. Amen? If money has no assignment, it becomes master. Pagka hindi mo ginamit yung pera mo as your tool to fulfill the purpose of God into your life, it will become your master. Kaya nga, the love of money is the root of all evil. Pero hindi sinabing money is the root of all evil. Yung iba, yun ang understanding eh. Nawawala yung, nare-rephrase nila. Diba? Hindi po money is the root of all evil. The love of money is the root of all evil. And the cause is greed. Yung greed is mismanagement, no, of the resources that you have. Mismanagement yun. Imbes na ginagamit mo yung money as a tool, ang nangyari, ginagamit mo yung money to manipulate for your own benefit only. Every peso must have purpose. Amen? Or it will control you. Pag walang purpose, pag walang assignment, yung pera mo,
yung resources natin, it will really control you. Again, anong sabi ko nung Wednesday? When purpose is not known, abuse is inevitable. When purpose is not known, abuse is inevitable. Hindi mo maiiwasan yan. Maaabuso at maaabuso mo talaga. Amen? You can just imagine, you are asking for a what? Lord, please give me 500,000. Bigyan mo ako ng 100 or bigyan mo ako ng 1 million. Okay na ako. Lord, please give me 1M. Wait a minute. Who are you? Wait a minute. Di ba sabi siguro ng Panginoon, teka lang, binigyan kita ng 1,000, but you don't manage to give the tenth. And you're asking now for 1 million, for 100,000. Lack of management. Ito yung problema. Lack of management, not lack of money. Amen? Lack of management. Hindi ka kulangan ng pera. Sino bang nakita niyong successful na tao na nag-start sa malaki agad? Nag-start na malaking capital. Nag-umpisa agad ng sobrang gandang shop, sobrang gandang restaurant, sobrang gandang cafe. Lahat ng successful nag-start sa maliit. Tama? Because they manage it properly. Kung na-manage nila ng maayos yung maliit at nakita ng Diyos that they can do it, God will bless them a favor. A greater favor. Amen? O diba, for an instance, meron tayo mga churchmates dito na nakita nyo yung story nila, no? The story of their life. They drive home. Sino dito mga nakakaalam ng story ng mga milyonaryo natin dito? Alam nyo ba na meron tayong mga millionaire dito? Diba? Ito yung mga millionaire natin. Dito sa harap, millionaire. Andun sa likod, millionaire. Napapalibutan tayo ng millionaires. Why? Because they manage the small things. Amen? Yung iba magrereklamo, nakakaya, mag-umpisa ako sa maliit. Kaya ka hindi lumalaki kasi puro hiya at puro pride yung meron ka. Tama? Ano masama kung mag-reset ka ulit, kung mag-restart ka? Walang masama doon. Ang mahalaga, hindi ka sumusuko. Nakita mo nagkamali ka, nakita mo na mismanage mo lahat before, kaya nawala lahat sa'yo ngayon. You start all over again. Those every day in our lives, laging may lesson. Amen? Ang problema sa tao, ang nakikita nila sa mga successful person ngayon is the peak of an iceberg. I remember, I have a colleague before na nagsisimba sa CCF. Nagsimba siya isang beses. And then, pagpasok ko, kinabukasan, he asked me, "Bro, I really want to be like you. Gusto ko yung ganyan." Sabi ko sa kanya, ang nakikita mo lang ngayon is just the peak of an iceberg. Hindi mo alam kung ano yung nangyari sa akin before. Diba? Ang dami kong pinagdaanan. Kung gusto mo maging katulad ko, gusto mo pagdaanan yung mga pinagdaanan ko? Diba? So every one of us has their own testimonies. Diba? Kung makikita mo successful yung tao ngayon, remember this, ibig sabihin, they manage properly. Kausapin mo yung mga milyonaryo, mga billionaires, wag lang yung mga corrupt. Iba sasabihin yan. Di ba? Kausapin mo yung mga negosyante talaga, yung mga matitino, yun ang kausapin mo, they will teach you how to manage things. To manage your time, to manage your body, to manage your resources, to manage everything. Yan ang sasabihin sa'yo niyan. Many people earn enough, but manage poorly. Di ba? Some of us here, makaka-relate. Yung ang laki-laki ng kinikita mo, pero hindi enough
Kasi you don't manage properly. Tama? Alam mo, I can attest and I can give you an example kung sino yung mga hindi ganon kalaki yung kinikita, but they manage to do what God wants them to do. Because if God gave you what you are not capable to manage of, it will destroy you. Pag binigyan ka ng Diyos ng 1 million ngayon na yung 10,000 nga hindi mo manage na maayos, 1,000 pesos nga hindi mo manage na maayos, it will kill you. Amen. Hindi ka prepared pa eh. So kailangan mo maging handa. Kailangan mo maging, di ba? God is withholding rain because there are no managers. Amen. You don't need more money. You need a better system. Kailangan baguhin mo yung sistema mo na mas maganda. Amen? Hallelujah. Management precedes multiplication. Amen. Pag namamanage mo na maayos, it will multiply. Matthew chapter 25 verse 21, ay yung sinabi niya dun sa, ito yung sinabi ko kanina, the parable of the 10 talents. Diba? Sabi niya, well done, good and faithful servant. I will put you in charge of much. Diba? Kasi na-manage mo ng maayos. God multiplies what is managed well. Amen? Faithfulness is proven with the little. Hindi sa mas malaki. Yung sinasabi, Lord, bigyan mo lang ako ng 500,000, mamamanage ko na maayos lahat. Lord, bigyan mo ako ng 100 million. Bigyan mo ako ng 1 million. Kahit 1 million lang, aayusin ko, magsa-start ako ng maayos. Hindi ganun yun. It doesn't work that way. Ang hinihingi natin sa Panginoon, miracle. Tama? Nanghingi ka ng milagro eh. Biro mo, you are praying for 1 million without you doing anything. Without you doing something. Tama? You start working. You start what God wants you to do. Umpisahan mo kung anong purpose mo and be ready for the multiplication and favor. Amen? Hallelujah. Increase follows discipline. Diba? Not prayer alone. Hindi lang puro prayer. We need discipline as well. Tama? Ano ba yung management? Kailangan mo ng discipline. Biri mo, Lord, tumingin ka sa salamin, di ba? Nakita mo, medyo malaki na yung tiyan mo, laki na ng mukha mo, di ba? Laki na ng mukha ko. Tapos nag-pray ka, Lord, please, papayatin mo lang ako, alagaan ko na katawan ko. Di ba? It doesn't work that way. Tama? Lord, bigyan mo ako ng patience. O bigyan mo ako ng forgiveness, patatawarin ko yung kapatid ko. Diba? Ni hindi mo nga na-manage patawarin on your own. Bibigyan ka pa niya ng hallelujah. Nagets mo? Naintindihan natin? Lord, please give me a spirit of love so that I can love my neighbor as I love myself. Doesn't work that way. Yung sinabi niya na yon, love your neighbor as you love yourself. It is a command. Hindi niya sinabing, pray. Magdasal ka sa akin, bibigyan kita ng pag-ibig. It's a command. Lord, renew my mind. Again, it is a command. Renew your mind. Do not conform any longer to the pattern of this world. Amen? So, hallelujah. Alam nyo ba na ang budgeting is biblical? A budget is not a restriction, it is a direction. When you are budgeting your financial, budget is not a restriction. Pag binabudget mo yung favor na meron ka o yung pera na meron ka, it is not a restriction, it's not defying what you want. It is just a direction for a bigger things. Tama? Budgeting tells your money where to go before it disappears. Amen. Luke chapter 14 verse 28. Tingnan natin to ha. Suppose one of you wants to build a tower, won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? Tama?
Hindi yung magtatayo ako ng tower, bili na agad ako ng simento, ha? Magtatayo ako ng bahay ko, bibili na agad ako ng bakal. Yung pera mo, pambili lang, sakto lang sa bakal. Tama? Wala pang labor. Lord, ito na yung bakal, bahala na kayong magtayo. Tama? Madalas ganun eh. Sinusubo mo ang Diyos. Oh, ito na gagawin ko na, Lord, kung ano yung first step, bahala ka na sa susunod. Amen. Lord, I have 75,000. Kailangan kong bumili ng iPhone 17 Pro Max fully paid. Di ba? Binili mo. Isinagad mo yung pera mo. After 1 week, dumating yung bill ng Meralco. Lord, ang sabi mo, you will provide. Di ba? Kaya ako nga binili itong iPhone 17, di ba? Kasi mental health. Hello? Di ba? Pagka hindi ko binili ito, baka mabaliw ako, kakaisip dito. Ang sabi mo, you will provide. Diba? God will provide, God will provide. I know that you will provide for my next 2 weeks bill. Tama ba yan? Hindi natin na ma-manage ng maayos, kaya nawawala. Pag nawala, you are asking again, Lord, please give me a favor. Wait, binigyan kita ng pabor pero hindi mo na-manage ng maayos. Anong mangyayari? Anong gagawin? Gusto nga kitang protektahan. I want you to be better. Mahal tayo ng Diyos. Sino naniniwala mahal tayo ng Diyos? Kaya ayaw niya na mapahamak tayo. Kaya pag hindi mo na ma-manage ng maayos kung ano yung binigay niyang pabor sa'yo, kukunin niya muna yan for a while. Diba? Hanggang sa matuto ka how to manage. Diba? Kukunin niya muna yan for a while. Up until now. After this day, kung tumatak sa inyo yung pinag-aralan natin, yung pinag-aaralan natin ngayon, you better be prepared sa pabor na gagawin ng Diyos sa'yo. Amen? Hallelujah. Parang ayaw nyo ng favor. Gusto nyo instant? Gusto nyo na instant? Lucky Me lang, or noodles lang kami instant. May nakita na ba kayong instant favor? Flavor, meron. Pero favor, wala eh. Bakit kaya pag pinag-uusapan natin, yung part natin as a man or as a believer, ayaw natin? Pero pag pinag-uusapan natin, God will bless you without knowing the context. Tuwan-tuwa tayo, lahat nag-amen. Pero pag pinag-uusapan natin yung part natin, what to do as a citizen of the kingdom, ang tahimik, ay, kailangan palang gumawa ng ganun. Ay, kailangan palang mag-manage pa, pambihira, ayoko na mabuhay. Di ba? Kaya nga ako nandito ngayon, kaya ako nagsisimba kasi ang sabi nila, dasal mo lang, ibibigay sa'yo ng Panginoon. Ano, Jeannie? Isa lang ang kilala kong Jeannie. Yung tita ko. Tita Jeannie. Pag sinabi mo kay Tita Jeannie, gusto ni Brielle ng chocolate, bibigay niya agad yan. Kasi Jeannie. Do you understand? Hindi po Jeannie ang Diyos. Kita mo, magdadasal ka tapos iisipin mo unfair ang Diyos. 'Di ba? Lord, bakit yung mga hindi naman believer, bakit yung mga masasamang tao, bakit yung mga hindi naman mananampalataya sa iyo, o bakit yung ibang religion, bakit ang yayaman nila? Why? Because they manage. Amen? Ang gusto ng Diyos, ibigay sa iyo yung nararapat sa iyo. Pero sabi niya, pambihira, hindi pwede. Alam niyo ba na ang favor is lawful? It is unfair, yes, but it is lawful. Nung binitawan na ng Diyos ang batas tungkol sa favor, gumagana na lang yun. Automatic na yung paggana nun. Di ba? When you manage things, favor attracts. Favor is attracted to management. Amen? Napansin niyo ba, yung mga hindi marunong mag-manage, hindi talaga nagkakaroon ng sustainable income. Tama? Masakit. Pero ang sabi, hurt me by the truth, but don't comfort me with lies. Diba? This is the essence, or this is, diba? Ito yung sense ng simbahan. Ito yung sense ng Word of God. Diba? For us to be rebuked and to be corrected. Na hindi lang naman kayo yung natatamaan, unang-una ako. Amen? Nung pinag-aaralan ko to, lahat tumatagos.
Lahat pumapasok, masakit. Amen? Alright. Pag-usapan natin yung credit card. Si Asta, sabi ko na. If you intentionally borrow or debt with no clear intention, ano mangyayari? It will kill you. 'Di ba? Pero kung meron ka lang hinahabol na perks, gusto mo mapakinabangan kung ano yung mga advantages ng mga credit card, just swipe what you can pay. 'Di ba? Halimbawa may credit card ka, 100,000 yung limit pero ang pera mo 20,000 lang sa bangko. I-swipe mo lang yung kaya mong bayaran. 'Di ba? Ginagamit lang yung credit card hindi para umutang pag wala kang pera. Ginagamit yung credit card for the perks. Yan. Okay? Ano yung mga perks? May points yun eh. Tama? Kaysa naman gagastusin mo yung pera mo na wala ka man lang pakinabang, gamitin mo na yung credit card mo. Tama? Again, if you borrow beyond your capability to pay, it will destroy you. Amen? Number 6, delayed gratification creates financial freedom. Alam niyo ba yung law ng delayed gratification? Ito yung sinabi ko kanina, gusto mo na ng iPhone, pero hindi mo muna binibili, dinedelay mo muna. Kasi meron ka pang mas magandang plano. Di ba? May mas gusto ka pang makuha. Tama ba? Management says no now for a stronger yes later. Remember that. A good management says no now for a stronger yes later. Amen? Kung merong buy now, pay later, merong no now, stronger yes later. Amen ba doon? Di ba? Impulse spending is the enemy of freedom. Alam mo yung impulse spending, yung impulsive buying, yung nakita mo kasi maganda. Dati kong sakit yan eh. Kaya ang dami kong gitara dati, ang dami kong bass, ang dami kong gamit ng musical instrument dati sa studio, na hindi ko naman napapakinabangan lahat. Because of impulsive buying. Hindi naman ako kolektor ng gitara. Drummer nga ako eh. Nakita niyo ba akong tumugtog mag-gitara dito? Hindi eh. Drums yung ginagawa ko pero gitara yung binibili ko kasi ang cute eh. Ang ganda ng mga gitara. Tapos feeling ko ang galing ko mag-gitara. Diba? That's impulsive buying. Impulse spending. Diba? Kaya yung financial freedom, binili mo ngayon, benta later. Kasi kakailanganin mo na yung pera sa mas kailangang bagay, nagsisisi ka ngayon. So yung binili mo ngayon, 20,000, pag binenta mo, 15,000 na lang, idilugi ka na ng 5,000. Tama? Poor management. Nawawala yung financial freedom. Biruin mo, pag bumibili ka ng kailangan mong gamit, tawad ka ng tawad, pero nagpapalugi ka dun sa mga impulsive buying mo. Tama, mali. Kung ano yung kailangan ngayon, yun lang muna yung bilhin mo. Biruin mo, nag-sale. Halimbawa, nag-sale. Pagkain. Naku po, may matatamaan dito. Sorry. Patawarin mo na ako. Mamaya, yakapin na lang kita. Bumili, naka-sale, no? Nakita, mura. Bumili. Isang kahon ng delata. Hindi tinignan kung kailan expiration date. Bili na natin to. Sayang yan. Murang-mura ngayon. Mabuti sana kung meron kang kahati. Pinagatian na yun, mauubos agad. Hindi na ubutan na expiration. Tama? Eh di na sayang. Itinapon na lang o kaya pamimigay. Imbis na nakain mo, napakinabangan mo, hindi natin na-manage ng maayos. Alam nyo ba na ayaw ng Panginoon ng merong sayang? Ayaw ng Diyos ng waste. Saan makikita? Gusto nyo ng verse? Ayaw ng Diyos ng waste. Ito revelation lang ngayon. Ayaw ng Diyos ng waste. Alam niyo yung multiplication ng bread? Alam niyo ba yan? Ng loaf of bread? Tsaka yung fish? Nakita niyo kung paano mag-manage ang Panginoong Jesus? Nagkaroon siya ng management 101 nung panahon na yun eh. Alam niyo ba yan? Ilang pirasong tinapay? Ilang pirasong isda? 5 and 2.
Ilan yung pinakain nila? Di ba? Hindi siya nagsabi, wala bang mas maraming tinapay dyan para mapakain natin tong maraming tao na to, o 5,000 kalalakihan na to? Hindi niya sinabi yun. Ang ginawa niya, kinuha niya yung 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda. And he multiplies it. Pinaabot niya doon sa mga disciples niya. And then right after, para makita nyo lang, you can read that verse, mga kapatid. Para makita nyo lang, right after, ang sabi niya, pulutin nyo yung mga crumbs. Di ba? Pinapulot niya, ayaw niya ng sayang. Ang sakit ng tao, nagsasayang. Meron akong kilala, nakasama ko sa trabaho, ang hilig umorder nang hindi niya kayang ubusin. Sayang. Anong katwiran? Pag sinabi mo, ang daming taong nagugutom pero ikaw ayaw mong ubusin yung pagkain mo. Anong sasagot sa'yo? Bakit? Pag inubos ko ba ito, mabubusog sila? Philosophy. Di ba? Discipline today produces liberty tomorrow. Amen? Hallelujah. Sino po dito ang gustong magkaroon ng financial freedom? Sinong gusto ng unlimited favor? Di ba, hayaan ba natin na yung mga unbelievers, yung makinabang ng wealth? Ito, isa pa revelation. Alam nyo ba na you are truly wealthy if you own a land? Hello? Naniniwala ba kayo dyan? Ang daming tao nagpe-pray, Lord, please, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganyan, bigyan mo ako noon. Please. Nagdadasal ka ng sasakyan, yung motor mo nga, laging hindi mo maalagaan. Di ba? Paano gagawin ng Diyos yun? Hindi ka niya bibigyan, hindi mo kayang i-manage. Ngayon, eto, yung ipinangako ng Diyos, kasi before that, the wealth of the wicked will be transferred to the righteous. Before that, balikan niyo yung nasa una, yung nasa bandang taas pa. Sabi niya, a good man, meron nang nakalaan na wealth para sa children ng children niya. Sa apo. Tama? That's a good man. And then sumunod doon, the wealth of the wicked will be transferred to the righteous. Ano sa tingin mo yung kaya mong ipamana sa apo mo? Kotse? After 30 years, yung kotse, biruin mo nga, 5 years lang ngayon, luma na yung kotse. Tama ba? Motor, hindi rin pwede. Damit, hindi rin. Hindi ipinangako ng Diyos ang kahit anong bagay sa tao, but land. Anong ipinangako kay Joshua? Promised land, di ba? Pangako nga, no? Lupang pangako. Tama? Ano yung ibinigay kay Eva at Adan? Para pamahalaan? Garden of Eden, that's land. Kaya ang pinakamaganda or dapat mong ipamana sa iyong mga apo, if you are a good man, is real estate. Hallelujah. Oh, hallelujah. Gusto niyo ng verse? Sinabi ko na lahat kanina yan eh. Hindi ko sinasabing bumili kayo sa amin. 'Di ba? Pero real estate. Real estate. That's the only state that is real. Yun lang totoo. Walang sinabing real vehicle. Real estate. Dahil yan ay mapapakinabangan ng mga kaapu-apuhan mo up to the 4th generation. Tama? So ibig sabihin, makikita mo that you are truly wealthy na if you have your own land. Diba? Na pwede mo nang ipamana sa apo mo. Amen? Amen. So kung sino gusto ng quotation, magsabi lang kayo kay Aston. Kaya nga, nung pinag-aralan ko ito, wala, pambihira. Yung kila Moses, land ang pangako. Yung kay Eva at Adan, ang unang ibinigay, land, Garden of Eden. Tama? Real estate talaga. Hallelujah. Hindi nabubulok. Kahit lumindol, nandyan pa rin yan, lupa mo yan eh. Diba? Kahit mabiyak yan sa gitna lupa mo, di maganda, may underground ka na. Diba? Lupa mo pa rin yun, tama? And that's for you to manage. Amen? You don't own it.
you manage it. Amen? Ito na! Since malapit na tayo matapos, nilagay ko talaga to sa second to the last. Tithing and giving train you to manage. Giving breaks the spirit of greed. Amen? It reminds you that God is the source. Pero mo, nagpe-pray ka. Sabi ko kanina, nagpe-pray ka ng 1 million, you can even manage to give your tithes. Kung sino mapagkakatiwalaan sa maliit, kayang pagkatiwalaan sa mas malaki. Isipin mo kumita ka ng 1,000, yung 100 ng hinayang kang ibigay, ay pambayad ko pa, pamasahe ko pa to, sayang din to. Bigay ko na lang 20 pesos. O kaya 10 pesos, at least 0.1. Di ba? At least nagbigay ako. Tama? Sa tingin nyo ba kailangan ng Diyos yung pera na binibigay natin dito? Yung shinare ni Pastor Paul, gagalit ako Yung shinare ni Pastor Paul tungkol kay Samson. Sino ba nag-share? Ikaw ba yan? Yung shinare niya kay Samson, hindi naman talaga yung buhok, yung yung weakness. Walang pakialaman Diyos kahit anong gawin mo sa sarili mo. Tama? It's about how you manage to obey. Kung ano yung pinapagawa niya sa'yo. Biruin mo, yung 10% mo lang hindi mo maibigay, tapos manghingi ka pa ng 1 million sa Panginoon. Hallelujah ka. Di ba? 10%, magkano? 10% ng 10,000, 1,000, di mo maibigay. Nang hinayang ka. Tapos gumagastos ka sa isang buwan, gumagastos ka ng 2,000 sa Starbucks. Gumagastos ka ng pyesa para sa motor mo. Gumagastos ka ng 5,000 para sa luho mo. Tapos magdadasal ka, Lord, please give me 1 million. Ano sa tingin nyo, Diyos? Stupid. Di ba? Naintindihan nyo? Biruin mo, hindi ka na nga honest. Di ba? Pero it's not just about the money. It's about what you have. You can even manage your time. 24 hours binigay sa atin ng Panginoon. Ano 10% nun? 2.4? Pero alam ko, 2 something lang yung 2.2, 2.3 kasi 60. Ang 10% ng 60, mag-computan tayo, no? 10% ng 60 minutes is 6 minutes. Di ba? I-times mo ngayon sa 4. 6, 12. Pero 2 oras, mga kapatid, at something minutes, yung 10% ng 24 hours na binigay sa iyo ng Panginoon. And that's every day. Tapos sasabihin mo, wala kang time to pray dahil pagod ka na. Ano ang tawag sa iyo ng Panginoon? Thief. Ninanakaw mo ang para sa Kanya. Di ba? Pagod na ako, Lord You don't know how to manage your time. Tama, mali. Naintindihan natin? Hallelujah. Hindi sapat yung 1 linggo lang. 2 oras sa 1 linggo. Tagalan ko pa to hanggang 12 Para sulit Tama? Naintindihan nyo? Every day we need to have 10% of our time to pray, to meditate His words. Diba? Day and night. Kung gusto mo, split mo. 1 hour sa umaga, 1 oras sa gabi. At least, 2 hours pa rin yun. Naintindihan natin? Gagalit ako. Hallelujah. Giving doesn't make you poor. Hindi yung pagbibigay ang nagpapahirap sa atin. Ano? Mismanagement. Ayan? Tingnan nyo to. Bigyan ko kayo ng principle. Alam nyo ba yung knowledge, understanding, and wisdom? Anong difference ng knowledge, understanding, and wisdom? Hindi sapat ang knowledge lang. Hindi sapat ang understanding lang. Hindi sapat na naintindihan mo lang to. This is knowledge, information. Knowledge is information. Ano yung understanding? Comprehension. So, this information, pag naintindihan mo, you have a good comprehension. Tama? The thing is, wala pang wisdom. Yung wisdom, it only applies if you apply this knowledge and information sa buhay mo. Amen? So, itong mga tinuturo namin, puro knowledge and understanding pa lang. 'Di ba? Pag wala ka pang comprehension, knowledge lang. Information lang. Ano nga pala yung tinuro ni Pastor nung last Sunday? Ay, ang bihira.
Naintindihan ko yun eh. Pero wala na information. Nagigets? Ngayon, kung meron kang, kung matalino kang tao, every information, if you're able to comprehend everything, you take it down notes. Wisdom. Buti na lang may notebook na, no? Kahit sa cellphone, walang problema. 'Di ba? Ako, I usually type sa cellphone, tapos sinisave ko sa iCloud, tapos pag puno na yung iCloud ko, nilalagay ko sa notes. At least, kinokopya ko na lang. Oh, 'di ba? Ang ginagawa ko minsan para hindi mahirap, ipicturean ko, lalagay ko sa photos, tapos copy-paste. Alam niyo ba 'yon? Pwede na 'yon eh. Copy mo lang yung photos mo, makakopy niya yung notes, paste mo sa notes mo. Ay, hallelujah. Grabe na yung technology ngayon. 'Di ba? So you already have the information, may knowledge ka na sa notes mo. May understanding ka na. Now, you apply it. That's wisdom. Amen? Last but not the least, financial freedom is about alignment, not amount. Pag wala na sa alignment ang buhay mo, the favor stops as well. Freedom comes when income aligns with purpose. Amen? Spending aligns with values. System align with discipline. Those three principles, mga kapatid, tandaan po natin yung mabuti. And you'll have a financial freedom. Sino gusto ng unlimited favor? Ari po ba tayong lahat tumayo? And let's declare these words. I believe that declaration is still powerful today. In the name of Jesus. Sabihin natin to, mga kapatid. I am not broke. I am in a training. I'm not lacking. I am learning. I manage well. Therefore, I will multiply. And I will live financially free with an unlimited favor. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord.